Alright, mega love shoutout. Good morning. Happy Monday mga kapsat. Diyos ko Lord Rudy. Sino po makakasama ko ngayon? Paramdam lang kayo sa chatbox. Press 1 po sa mga nandyan. Maraming salamat mga kapsat. So para mamasa na natin to. So ano ba topic natin ngayon? Ako po kapsat. Nalulungkot si Rudy kasi nako po. Paano na yan? Sara Duterte, ako ang biktima nila nilalang ang aking ama. Sara Duterte, no, nagbabalik 2020 president na ako. Fake news. Sara, our savior. Laban Sara. Ay, Diyos ko po, nako po, paniwalang paniwala mga kapsat. Ang mga garapata sa fake news ni Lustay. Pinaasa ang mga ob-ob na panatiko. Diyos ko po, Lord Rudy. Ano yung nangyayari mga kakabsat? Ito naman, praise the Lord, Sara. Praise the Lord. Praise Sara. Oh, di ba? Nasaan si Sara ngayon? Nasa London, mga kakabsat. Nasa London si Sara. At ngayon, nagpapakalat na naman at tawag nito? Pinapaasa. Pinapaasa ang mga garapata. Actually, sa totoo lang, may mga kaibigan akong DDS. Marami talaga akong kaibigan DDS, mga absat, no? Kasi especially nung panahon ng pandemya. Wala pa kasing Marcos sa DDS noon eh. Kung lang. Siyempre pandemya, so sama-sama lahat. Eh, meron yung time na nakilala ko to sa kuan. May nakilala ako sa yung nag-start ako mag-YouTube. Yung paangat program. Alam niyo paangat? Yung papasok ka sa channel ko. Tapos lahat ng papasok sa channel ni Maestro noon. Magkukon sila. Pupunta namin yung sa channel. Kunwari 80 kayo, di ba? O ngayon, 20 kayo. 20 itong ngayon. Kayong 20. Yung 19 na nandito, pupunta sa isang tao. Ipapaangat yung kanyang subscriber para dumami. Paangat program ang tawag namin noong pandemic yung ganyan. So may kaibigan ako pero talagang siya. Pero hinahayaan ko lang kasi alam kong DDS. Pero yung ngayon nagpapakalat na siya nagpapakalat siya ng fake news ni Lustay. Diyos ko Lord Rudy. Marami talaga akong kaibigan, Mabsat. Kasi actually may GC pa kami. Ang pangalan niya Team Maestro. Ang pangalan ng GC namin Team Maestro. Tapos may content siya. Nagpapangat ako, nagpapangat din siya. Pero mas marami siya noon. Siguro mga pala ako noon, wala pa akong 1,000. Tapos siya, 1,000 na or more. Ganun. Pero less con lang siya noon. Less 2,000, I think. Basta more than 1,000 na siya na nagpapangat noon. Kasi yun yung uso noon nung pandemya. Tragis ito, nakita ko na naman siya na buhay sa Facebook naman na nga siya. Hindi na sa YouTube. Nasa Facebook na siya. So, hindi ko alam kung kilala nyo to. Kilala nyo ba yan? RG, pasensya na. Ayaw sana kitang banatan kaso fake news eh. No? Pinapaasa mo yung mga followers mo. Sorry, no? Tuloy, ang labas niya, para siyang for the views. Kasi nga, ano ba ang title niya? Kailan niya nilabas to? Kanina lang ata. Kanina lang. O kahapon. Hindi lumalabas yung oras eh. OMG! Mga kababayan, ito na ang ating hinihintay nating lahat. Confirm na daw! Confirm na! Confirm na. Uuwi na siya sa Pilipinas. Ay, Diyos ko po, Rudy. RG, ano nangyari sa'yo? Bro, what's happened? Putragis naman, oo. Actually, marami kang post na dumadaan naman sa akin pero hindi ko lang pinapansin kasi wala rin kwenta. Totoo lang. Pero pasensyahan tayo, ayaw man kitang i-content pero nako pao. Sige, ito Mabsat. Umpisa na natin. Ano ba sabi ni RG dito? Ay, tuloy. Si King Red. King Red pangalan niya. King Red Official. Ako lang pala nagtatawag ng RG sa kanya. Sorry. Sige, tuloy. Pasok. So magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. So kagabi pala to. Dali. Bawasan natin yung background music. Yan. So meaning, kagabi pala to.
Oh. Dahil 200,000 followers na Uy, wow, congrats. 200,000 followers. Congrats. Nice one, tol. tayo. Ito naman ngayon ang napakagandang regalo namin para sa inyong lahat, mga kababayan. Yun! Mga ka-DDS, ito na. Pakinggan ninyo, ha? Oh, mga ka-DDS. Ito, magiging masaya kayo nito. Okay. Yun, pakinggan natin. Magiging masaya. Actually, pinarinig ko na sa inyo to kahapon. Itong si Lustay. Pakinggan nyo. Okay, go. Maraming salamat sa inyo mga kababayan namin. Santo, sa London ginanap yan ha, sa London. Oh. Sigawan yung mga panatiko. Uto-uto. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Bring him home! Bring him home! Oh my God. Oh my goodness. Bring him home daw. Ito namang si RG naniwala agad sa amo niya. Saka mo na lang sabihin kapag nakauwi na yung tatay niyong karton. Diyos ko po. Nananaginip sila ng gising, mga kakabsat. Nananaginip silang gising. Sabi kasi ni Lustay, aasahan natin next week. Ulitin nga natin yung exactong words ni Lustay. Exactong words niya. Magiging masaya kayo nito. Okay, pakinggan nyo. Sige. Maraming salamat sa inyo mga kababayan Maraming salamat sa inyo mga kababayan. namin. Ang susunod na pagpapasalamat, Makikita ko po siya sa susunod na linggo. makikita ko siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat Mahal nating lahat. at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas At inaantay natin ang kanyang paglabas. Ngik! Really? at pag-uwi sa Kapag uwi sa Pilipinas, ay Diyos ko Lord, pag hindi umuwi sa Pilipinas, next week ha, pag hindi umuwi sa Pilipinas next week, yung pinagkakalat nyo, wag ka nang mag-vlog. Putragis! Pinanggagago mo yung mga followers nyo. Ay! Naku po, Putragis, Lustay. Yung mga panatiko mong garapata na paniwalang-paniwala sa'yo, Diyos ko Lord. Ito namang si RG, sinakyan din. Ay, putragis. Tol, okay ka pa ba? Anak kalaka. Sabi ko tayo, ayaw kitang balatan as much possible, no? Ayaw kitang banatan kasi alam ko meron tayong pinagsamahan. Pero Diyos ko po, Rudy, wag naman ganito sa extent na talagang pati followers mo. 200 followers ka, di ba? Ako, ilan lang ba ako? 145,000 subscribers nga lang, ba? Subscribers. Diyos ko po, Rudy. Kaya kayo pinagtatawanan eh, no? Kaya pag sinabing DDS, matik ka agad. Hindi pa nangyayari, nagpre-presume lang kayo, no? Diyos ko po. Sige tuloy. Bring him home! Bring him home! Bring him home. Pag hindi nyo na-iuwi yung tatay nyong karton next week, babalikan kita. Babalikan ko kayo, mga panatikong bobo. Maraming salamat sa inyo. Nagdiriwang ang buong bansang Pilipinas. Ando tao? Nagdiriwang ang buong Pilipinas. Diyos ko Lord, sino naniniwala dito? Kayo, naniniwala kayo dito?
Nagdiriwang daw ang buong Pilipinas, anak ng kamote, oo. Baka kayo lang, mga panatikong bobo, ang nagdidiwa. Huwag niyong idamay buong Pilipinas, no? Huwag feeling majority. Tandaan nyo, lahat ng rally ng DDS, hindi kayo makapuno-puno, ha? Feeling nyo kaya mag-EDSA revolution o kaya mag-EDSA people power? Nakailang rally na nga kayo, hindi kayo makapuno. Diyos ko paruti. Ha? Sukong-suko na nga eh. Alak na walang kamote, oo. Hanggang kailan kayo magiging tanga? Bobo! Anak kayo ng putragis, Diyos ko Lord. Kaya kayo pinagtatawanan eh. Tapos sasabihin niyo buong Pilipinas? Na naginip kayo, lalo ka na RG, kamote. Tuloy! Pino, bansang Pilipinas. Oh, wow! Ang buong Pilipino nagdidiriwang. Agoy, buong Pilipino daw, nananaginip ka ng gising. Putragis! Anak ng kamote. Kailan ka lang ba naging political vlogger? Ha? Putragis, magkasama tayo ng pandemya. Alam ko ang mo kung anong ginagawa mo. Hindi ka political vlogger. Kumapit ka lang kasi alam mo may pagkakapitan ka dyan. Anak ka naman ng kamote, oo. Wala ka nangyari sa mga rally nyo. Ilang kayo? Nasubukan mo na ba sumama sa mga rally ng mga DDS? Sige nga, tanungin kita. Magpakita ka nga ng sumasama. Tanda mo, nandiyan ka pa sa ako, nandiyan ka pa sa Maynila. Sumama ka na ba sa mga rally ng DDS? Putragis, halos kilala ko kung sino yung mga ko. Nakakaharap ko pa nga eh. Alak kamote, oh. Wala kayong bilang. Kayo mo pong sabing buong Pilipinas. Putragis, kamote ka. Ngayon, dahil hindi naaabot ng August, si Tatay Digong ay Ay wow, tandaan mo. May hearing yung tatay nyo, no? November 30, alam mo ba yon? Basta next week. Pag hindi nyo napakawala yung tatay nyong karton, babalikan ko kayo, mga kamote. Sige. Uwi na sa Pilipinas, mga kababayan. Aniwala ang kumag. Duterte! O diba? Anong sabi ko sa inyo, mga kababayan? Wala nang choice ang pamahalaang Marcos kundi sundin ang kagustuhan ni Trump. Wow, wala na daw choice ang Pilipinas. Ha? O si Bongbong Marcos, sabi mo na. O diba? Anong sabi ko sa inyo, mga kababayan? Wala nang choice ang pamahalaang Marcos kundi sundin ang kagustuhan. Wow! Wala na daw magagawa ang pamahalang Marcos kundi sundin daw si Trump. Really? Fake news ka na naman! Kamote ka, oh. Trump. Legit yon. Sinabi na mismo ni Inday Sara. Makikipagkita siya sa kanyang ama next week at magiging masaya tayong lahat dahil malapit na siyang uuwi sa bayan ng Pilipinas, mga kababayan. Oh my God! Isang malaking selebrasyon. Yung mga nangako dyan na magpapapiesta, magpapakain sa barangay, mag-ready na kayo dahil magpapakain na tayo. Ang galing, Lord. Thank you so much for everything, Lord. Thank you so much for guiding Tatay Digong, for guiding VP Sara, at for guiding sa lahat ng mga senators na kumakampi pa rin para sa katotohanan, Lord. I-bless nyo po lahat ng DDS at sa mga tao pa pong bulag sa katotohanan, bigyan nyo sila. Sino bang bulag sa katotohanan na hanggang ngayon hindi nyo matanggap na hindi na makakalaya yung tatay nyo? Diyos ko po! Panginoong Jesus, ng malawak pa po ng pangunawa, selyuhan nyo po ng inyong banal na dugo. In Jesus' name, safe trip back home, Tatay Digong, VP Sara, at sa lahat po ng kumakampi sa tama. Lord, thank you so much for 200 followers, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! Diyos ko, Lord. Congratulations po sa ating lahat, 200 followers. Congratulations po sa lahat ng DDS. And congratulations po, VP Sara. And so 200 ko na. Actually 200 plus naman na siya. Recently lang to, kailan lang ito nag-200. Ito lang. Kasi kailan lang naman to nakisawsaw sa politika. But anyway, mga kakabsat, no. So sa totoo kwanto, vlogger to pero hindi sa politics lang. Ngayon lang, no. At saka nagpa-perform to at saka businessman.
RG, pag nakikinig ka, sana mapakinggan mo to ha. O, ito, pakinggan mo. Para sa to, RG. Alam mo ba na nagkaroon ng rally itong si Sara Duterte doon sa London kasi isa ito sa kanyang itinerary, sa kanyang world. Sabi ni Kabsat Deborah, sino yan? Ungas na yan. Diyos ko, Marimar. Si RG yan. Si RG, ako lang nagtatawag ng RG dyan kasi kaibigan ko yan actually. Noong panahon ng pandemya, wala pang DDS Marcos na magkaaway kasi 2020, wala pa naman ganyan eh. So magkakasama kami sa paangat program. So nagpapaangat siya kada hapon or medyo late at night ganun. So pati rin ako. So kung pa yun ang ginagawa ng mga subscribers noon, pumupunta sa mga ibang channels. Parang kami nila Mami Peng. Nagpapaangat si Mami Peng noon. Tapos ako, tapos yan si RG. Tsaka yung iba pang kasama namin. So pupunta ka sa mga ibang kaibigan mo, iaangat yung channel mo kasi ang subscriber ko pa lang siguro parang 500, 700 hanggang sa mag 1,000. So marami akong kaibigan na nagpapaangat. Pupunta kami doon tapos magsusubscribe kami sa kada i-flex. Pero ngayon, nako po, ano nangyari sa kanya? Ewan ko dito sa na to. Nabulag na talaga oh. But anyway, ito pakinggan natin si Jill, si John Ivan. Na mag-rally doon sa London. Siyempre doon sa London, binudo na naman niya at saka pinaasa na Binudol, pinaasa, Diyos ko po Rudy, tumpak. naman ni Sara Duterte ang kanya mga tangang followers. Yun lang, tanga talaga sila, bobo na, tanga pa. Kasi ayon sa kanya, malapit na daw makalabas or makakauwi sa Pilipinas Next week. itong si Digong. Siyempre, tuwang-tuwa dyan ang mga DDS. Galing yan kay Sara Duterte. Tama. So ngayon, napakalat kagad sila ng video na merong caption, FPRRD is coming home next week. Coming home next week ha, ano petsa kayo, putragis. Ibig sabihin, pag next week, nasa kwan ha. Isagad na natin. Pag next week, August 2 hanggang August 8. August 9, palugit natin. August 9, ha? That will be on the next week na yon. August 9. Pag hindi nakauwi ang tatay nyo ng August 9, putragis! Gumising na kayo sa katotohanan na hindi makakauwi ang tatay nyo. Mga uto-uto kasi kayo, Diyos ko Lord. Tuloy. Next week na kaagad, si Digong daw makakalabas ng ICC at makakauwi ng Pilipinas next week. Ito ang kanilang ipinakalat. Susunod na pagpapasalamat, makita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Paniwalang-paniwala, oh. Talon-talon pa iba, oh. Di ba? Paniwalang-paniwala kay Sara Duterte. Hindi kasi alam ng mga DDS na this coming November 30 ho. November 30, 2026 ang formal trial ni Digong sa ICC. November 30 ho mga DDS. So paano nyo masabi na next week ito si Digong makakauwi na ng Pilipinas? Kaya naman pala, doon sila nakabase sa panawagan ng US na iwanan na daw ng Pilipinas, ayaw ng suportaan ng Pilipinas ang ICC. Yun Yan lang. ho ang panawagan ng US. Panawagan ng US sa Pilipinas. Kaso, ito mga bobong garapatang tulad ni Putragis RG at saka yung iba pa na mga garapatang DDS na bobo. Pero napornada ang plano ni Sara Duterte. Bakit siya, Ivan? Kasi tinanggihan ho ng palasyo. Tinanggihan ho ni President BBM ang request or panawagan. Ay, Putragis na mga sakit. RG, mga garapatang bobong panatiko. Diyos ko Lord. Anak po, masama ito. Hindi sila makakapag-celebrate niyan. Wala siyang party pag ganyan. Kapsat Ivan. Diyos ko po. Ni Donald Trump. Aray ko, Marcos Jr.'s administration tumanggi sa panawagan ni US na talikuran ang ICC. Ayon kay UC Claire, ipinaliwanag ng Ombudsman Jose Manuel Romualdez sa US State Department na may residual obligation. Residual obligasyon ang pangbansa. Binanggit po niya ang issue ay isang sensitive issue na binabanggit din po na ang residual obligation ng Pilipinas pati na ang pakikipag-cooperate sa Interpol. Ay, Diyos ko po! Yan ang napapala nyo, mga garapatang fake news. Kaya kayo pinagtatawanan mga kumag kayo.
Tinabla ho ni President BBM si Donald Trump. Kasi ayon ho sa Pilipinas na meron pang residual obligation ang Pilipinas. Pati na rin ho sa pakikipag-cooperate sa Interpol. Kaya hindi iiwanan ng Pilipinas ang ICC. Napurnada ang plano ni Sara Duterte. Iyakan na naman ang mga DDS. Iyakan talaga yan, Kabsat Ivan. Ang problema kasi sa mga garapata to, sobrang panatiko, tama o mali, kahit hindi nila wala pang verification. Pero ang title niya, mga Kabsat, itong si RG, ang title niya, confirm. Bubo talaga, nagsabi ka pa ng confirm, fake news ka talaga, oo. Diba? Paniwalang-paniwala talaga eh. Next week daw, makakalabas na ng ICC at makakauwi na ng Pilipinas itong si Digong. Alam nyo, ang sabi ho ni Digong, Bratinela itong si Sara Duterte. Yes, si Digong ang nagsabi niyan na itong si Sara ay Bratinela daw. Tama ang sinabi ni Digong na itong si Sara ay Bratinela. Bakit? Isipin niyo na lang ho, itong si Sara Duterte, nag-request siya ng exclusive catering para sa kanyang defense team at sa kanyang mga staff. Pero itong nakakatawa, kasi gusto ni Sara i-shoulder ho sa public funds ang gamitin na pagkain at pangangailangan ng kanyang team. O di ba nakakatawa talaga eh, kayang-kaya nga ni Sara Duterte na mag-world tour. Isipin nyo, kayang-kaya niya na mag-world tour. Pero hindi niya kaya ng exclusive catering para sa kanyang defense team at sa kanyang mga staff. Ang tawag And doon, I've heard some say na ang tawag doon, Kabsat, kapal mooks. Biro mo, siya yung akusado. Siya yung akusado, no? Tapos nagre-request pa ng kumag na magpabayad ng mga catering. Ang kapal talaga ng mukha, no? Diyos ko. Sa bagay, sanay sila. Sanay sila sa ganyang gastusin, no? Anak ng kamote, oo. Hindi pa nga niya masagot-sagot yung problema niya. Diyos ko, Lord. ang pag-request ni Sara Duterte na exclusive catering ay hindi talaga para sa kanyang defense team at sa kanyang staff. Dahil kasi yan, pupunta itong si Zulaika para sa kanyang lab na Zulaika. Kaya siya nag-request ng exclusive catering. Diba? Ganyan ka-spoiled ni Sara Duterte itong si Zulaika. At napansin nyo ba na hindi na sila nag-present ng witness itong mga abogado ni Sara Duterte? Ang ibig sabihin niyan, tanggap na nila ang mga argumento ng prosecution panel. Inamin na ho nila na totoo yung video. Pangalawa, inamin din nila na nagbanta si Sara Duterte. Ang Agree. ibig sabihin niyan, case closed na yan. Sapat na yung mga ebidensya na i-impeach itong si Sara Duterte. So ang mangyayari dito, ungkatan na lang ng tagong yaman at confidential funds ni Sara Duterte. Alam mo ba na Abangan natin yan, Sir Ivan. Okay, salamat. O di ba, mga Kabsat? Diyos ko, Lord. Nang jihad ng gobyerno Marcos ang request ng USS para panatiko. Anak ng kamote. Confirm daw. Naniwala sila kay Lustay. Nako po, pinaasa na naman kayo, mga kumag kayo. Busy maestro, puro gig. Wow, ingat lagi, Sir Tony, ha. Basta, alam mo naman. Diyos ko po. Uuwi na daw yung tatay nila next week. Sabi ni Sarah. Ito na mga panatiko, naniwala. Diyos ko, Lord Rudy. Siya. Next topic tayo, Kabsat. Here we go. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go.